Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Susan. Taong 1975, Dinagat Island. Tanyag ang lugar ng Dinagat na maganda at mayaman sa kalikasan, lalo na kung pumapatungkol sa karagatan. Pero mas kilala ang lugar na madalas daanan ng bagyo. Sa loob ng maraming taon, maraming tao ang napinsala sa lugar. Ngunit ang lugar ay binabalot ng misteryo dahil sa isang bata na tawagin na lang natin sa pangalang Peter. Noong isinilang ang bata, ayon kay Susan, sobrang pangit na mukha nito. Natakot pa nga ang mga magulang at mananabang. Muntikan pa nitong mabitawan ang sanggol. Subalit bigla na lamang nagbago ang itsura at naging normal na bata. Inisip na lamang nila na baka dahil ito sa dugo na bumabalot sa katawan ng sanggol. Pero ang mananabang, alam niya na may nangyayaring kakaiba sa bata. Ramdam niya dito ang kakaibang presensya. Ngunit itinago na lamang ito ng mananabang dahil baka magalit pa ang mga magulang nito sa kanya. Ang mananabang na ito, tawagin na lang natin sa pangalang Inday. Malapit lamang ang tahanan nito sa bahay nila Peter. Habang lumalaki ang bata, masuri niyang sinusubaybayan ang mga kinikilos nito. Normal naman, subalit minsan ay bigla na lamang itong nagkakasakit. Yun bang manghihina ang katawan tapos lalagdatin? Si Inday din ang gumagamot dito. Ayon sa kanya, nabati lang ang bata. Kaunting gamot at pakiusapan lamang ang nakabati na pahira ng laway ang noo ng bata. Ang tawag sa bating ito ay buyag-buyag. Karaniwang nakukuha sa mga taong namamangha sa bata. Sinasabihan ng mga hindi kaaya-ayang salita o hindi naman ginugulat. May buyag-buyag din na kung saan nakukuha sa mga iba't ibang lugar, lalo na sa mga masusukal. At may mga nakatirang elemento. Ang madalas tinatamaan ng buyag-buyag ay ang mga bata. Yung hindi pamulat sa mga kakaibang bagay. Yung inosente at walang proteksyon, lalo na't hindi isinimba ang bata. Ito ngayon ang nangyayari madalas kay Peter. Nang mga panahong ito, 3 taon na si Peter. Ipinagamot muli ito kay Inday dahil hindi kumikibo at nilalagnat. Dito na napansin ni Inday na may nunal sa gitna ng mata ang bata. Biglang kinabahan si Inday. Kumbinsido na kakaiba ang batang ito. Marahil yung nakita niyang anyo ng bata noong ipinanganak, isang pangitain lamang. Karaniwan sa atin ang makakita ng may nunal sa mata. Ngunit ibang-iba ang batang ito. Nasa gitna ng iris at hindi makita ng diretso dahil maitim. Kapag ang isang tao ay may kakaibang nangyayari at may nunal, ang ibig sabihin ay bukas ang ikatlong mata nito. Dito napagtanto ni Inday na hindi lang tao ang nakakabati sa bata. Pati na rin ang mga nakikita nitong elemento na siya namang iniisip ng bata na kaibigan dahil inosente pa nga ito. Nagtanong si Inday sa mga magulang ni Peter kung may napapansin ba silang kakaiba sa bata tuwing nag-iisa. Natural naman sa bata ang naglalaro at kinakausap ang sarili. Napapansin namin yon pero baliwala lang naman. Wika ng nanay ng bata na tawagin na lang natin sa pangalang Lorna.
Kung sa bagay, tama ka nga naman. Palagi namang nagsasalita at naglalaro ang mga bata, kahit mag-isa. Pero pwede bang subukan mo magsaboy ng abo kung saan siya madalas naglalaro? Tingnan mo lang kung anong mangyayari sa kanya. Mungkahi ni Inday na siyang pinagtaka ni Nanay Lorna. Magpaganon pa man, sinunod nila ang utos ni Inday. Sinabuyan nila ng abo ang beranda, pati na ang bulwagan, bakuran kung saan palaging tumatakbo ang bata. Nangyari ito ng umaga. Pinagmasdan nila si Peter habang naglalaro ng bola. Nanlaki ang mga mata ng magulang ng bata dahil yung abo ay nagmarkang napakalaking hulma ng paa. Mula ito sa likuran ng kanilang tahanan, papalapit sa bata. Nakakapangilabot dahil ang bata ay biglang nagsalita at tawa ng tawa. Nayawa na ni Lorna. Kapre yan. Kalaro ng anak natin. Diyos ko. Kunin mo ang bata, Lorna. Wika ni Tatay David. Nako, ikaw na lang, David. Natatakot ako. Tugon ng ina. Dali-daling pinuntahan ni Tatay David si Peter. Kagad ipinasok ng tahanan. Pero maniwala man kayo sa hindi, yung mga hulma ng paa ay tila kumahig sa lupa na parang nagalit. Nagsikalansingan ang mga sampayan nang bumalik sa likod ng bahay ang kapre. Pumunta si Tatay David kung saan ito nakatira. Doon huminto sa lumang bahay ng mga magulang. Giba-giba na ito. Napakaraming mga baging na gumagapang sa buong tahanan. Lechogas. May kapre pala ang bahay na yan. Kaya pala nakakaamoy ako ng kakaiba. Elemento pala ang nakatira. Pero bakit siya lumalapit sa bata? Ang pagkakaalam ko, hindi naman mahilig sa bata ang kapre. Wika ni Tatay David sa sarili. Kinabukasan, muli nilang dinala si Peter kay Inday. Sinalaysay nila ang mga nangyari. Ayon kay Inday, si Peter ay lapitin ng mga elemento. Ang siguradong dahilan, nakikita ng bata ang mga ito. Kaya naman, tuwang-tuwa ang mga elemento sa kanya. Huwag niyong itaboy ang mga kapre doon sa lugar dahil gabay siya ng bata. Nararamdaman kong mabuting elemento ang nakatira sa lugar niyo. Nga pala, kapag may napansin kayong kahina-hinalang tao, lalo na yung palaging tumitingin sa bahay niyo pero hindi niyo kakilala, sabihin niyo kagad sa akin dahil maaaring ang anak niyo ang pakay niya. Isang mutya ang bata. Buong katawan niya ay kargado ng bertud lalo na sa mga mata. Karaniwan ang mutya ng mga kakaibang bagay. Pinapaniwalaan na galing sa kalikasan makukuha. Pero lingid sa kalaman ng karamihan, ang isang tao kapag may kakaibang katangian mula sa pagkabata, isa itong biyaya. Matatawag ding mutya. Obserbahan niyo ang paglaki ng bata dahil siguradong magugulat kayo. Wika ni Inday. Bantay sarado ng mga magulang si Peter dahil na rin sa pag-aalala sa kung anuman ang maaaring sapitin ng bata. Hindi naman nila ito sinabi sa mga kapitbahay. Alam nilang walang maniniwala maliban na lamang kay Inday. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, linggo, buwan at mga taon. Palaki na ng palaki si Peter. Nang mga sandaling ito, nasa 11 anyos na ang bata. Naging kampante na ang mga magulang nito dahil mulat na sa kamalayan si Peter. Alam niya sa sarili na ang nakikita ay hindi parte ng mundo ng mga tao.
Sinasabi naman niya sa mga magulang ang iba't ibang nilalang na kanyang nakikita. Sobrang dami na ng mga ito. Ngunit parami pa ng parami habang tumatagal. Nasa paligid lamang ito ng tahanan. Palaging nakatingin kay Peter. Kinakabahan man ang mga magulang ng bata. Subalit wala namang nagaganap na panggagambala na mga elemento. Napapansin ng mga magulang na bigla na lang natutulala si Peter. Bumubuka ang bibig habang nakatingin sa isang banda. May kinakausap ito at makikita pa sa dikta ng kamay kung paano makipagkomunikasyon ang bata sa hindi nakikitang nilalang. Hindi na rin nagkakasakit si Peter na mga sandaling yun. Sinabi nito na palaging maglagay ng mga minatamis sa kusina at doon sa puno ng bayabas. Nagtanong naman ang mga magulang kung bakit. Ang sabi ng bata, may mga kaibigan itong duwende sa puno. Yun lamang ang nakakausap niya ng matino. Habang yung iba naman, suplado at hindi tumutugon sa kanya. Samantala, palagi namang buwibisita si Inday at nanghihingi ng payo sa bata. Nagtatanong kung anong klaseng gamot ang pwedeng gamitin sa mga kinukulam at iba pang mga nabate. Ang sabi naman ni Peter, hindi niya alam ang mangkukulam. Pero sa mga nabati galing sa elemento, hayaan lamang ito. Gagaling ang pasyente dahil reaksyon lamang ng katawan nito ang naapektuhan. O kaya naman, maglagay lang ng malamig na tubig sa batya at ilublob ang paa ng nabati. Manang Inday, nga pala po, yung mangkukulam ba, masama po ba sila? Tao po ba yun? Tanong ng bata, na siya namang nagpangiti kay Inday. Oo nga pala. Hindi ko pa nababanggit sa iyo ang iba maliban sa mga elemento. Tao ang mga mangkukulang dong. Gumagamit ito ng mahi kagaling sa demonyo. Ang mahirap kung papaano tukuyin ang salarin. Kahapon, alam mo ba? May nagpunta sa bahay at nagpatulong. Isang mag-ama. Nakita ko yung itsura ng bata. Halos yung edad mo lang. May bukol sa batok at nararamdaman kong kinulam, Dok. Sinubukan kong gamutin, pero hindi tumatalab ang orasyon ko. Alam mo na, mananabang lang ako at may kaunting kaalaman sa panggagamot. Pero yung karaniwan lang gaya ng bate. Pagpapaliwanag ni Inday. Ganun po pala. Hindi mo matukoy ang kumukulam no, Manang. Pwede ko po bang makita yung kinukulam? Taga saan po ba siya? Muling tanong ng bata. Napatingin naman si Inday sa mga magulang nito. Nakakunot ang muka at halatang nag-aalala. Nagmungkahi si Inday sa bata na kausapin muna ang mga magulang. Naiwan si Peter at nagpunta na sila sa kusina. Ito na nga bang sinasabi ko sa inyo. Kapag lumaki na si Peter, magugulat kayo. Nakita niyo kung papaano siya makipag-usap sa akin. Parang natutuwa pa makita ang kinukulam. Nakakasigurado ako, may gagawin ng anak niyo. Wika ni Inday. Napaiyak na lamang si Nanay Lorna. Habang si Tatay David naman, kita ang pagkabalisa ng muka. Gusto ko sanang lumaki ng normal ang bata. Kaso mukhang napaka-imposible. Bukas ang ikatlong mata nito at malamang sa malamang magkakaroon siya ng malakas na kuryosidad para tukuyin pa ang hindi niya nalalaman. Lorna, hindi siguro para sa atin ang bata kung hindi para sa mga taong nangangailangan ng tulong. Alam ko ang tumatakbo sa isipan mo, Inday. Dadalhin mo ang bata pero sasama ko.
tugon ni Tatay David. Ano, nahihibang ka na ba? Ang tagal nating itinago ito sa mga kapitbahay. Baka naman isipin na puwerdo tayo. Ay, wag na. Hindi ako papayag. Wika ni Nanay Lorna. Lorna, ayos lang magtago kung ikakabuti ito. Pero iba ang anak mo, Lorna. Naiiba sa mga karaniwang bata. Nakita mo ba ang nasa lansangan kumpara sa anak mong napaka-misteryoso? Biyaya ang anak mo, Lorna. Nakakasigurado akong dahil ito sa isang tungkulin. Giit ni Inday. Ilang sandali lang pumasok ng bahay si Nanay Lorna at niyakap si Peter. Hanggang sa bigla na lamang nanlaki ang mga mata nito. Nang magwika ang bata. Huwag ka pong mag-alala, Nanay. Walang mangyayari sa akin. Marami akong gabay at tutulungan nila ako. Hindi nakakibo si Nanay Lorna. Tila alam ng bata kung anong pinag-uusapan nila. Pinunasan na nito ang luha at napatingin kay Tatay David. Kinahapunan. Dinala ni Inday si Peter sa bahay ng kinulang kasama ang ama nito. Nasa tabi ito ng dagat at nakita ni Inday ang tatay ng pasyenteng nagtatahi ng lambat. Habang ang nanay naman nito, abala sa kusina at nag-aasikaso sa pagluluto. O Inday, naparito ka. Anong sadya mo? Wika ng ama ng batang pasyente. Tinanong ni Inday kung nasaan ang anak nito. Ang sabi ng tatay, naroon sa kabilang baryo dinala ng kapatid at pinapagamot. Kaagad namang pumasok sa isip ni Inday na dinala ang bata sa isang manggagamot na nagngangalang Domeng. Kilala niya ito. Magaling subalit nagpapabayad sa panggagamot. Nagmungkahi si Inday kay Peter at ng tatay na puntahan sa kabilang baryo. Sisilipin nila kung papaano gagamutin ni Domeng ang pasyente. Nagpunta sila sa lugar at wala palang malapit na kapitbahay si Domeng. Napapaligiran ang lugar na makapal na maisan. Sakto ang pagdating nila dahil ang susunod na pasyente ay ang kinulang. Napatanong naman si Domeng kung ano ang pinunta ni Inday sa lugar. Sinabi naman itong nagmamasid lamang at gusto lang matutong gumamot. Napatango naman ang matanda. Ngunit sinabing hindi libre ang kaalaman. Teka, kinukulam ang batang ito. Sandali nga lang. Wika ni Domeng. Nang bumungad sa kanya ang pasyenteng kinukulam. Pumasok ito ng tahanan at may kinuhang kahon ng gabi na tuyo. Meron ding ikmo na mas kilala bilang buyo. Isang halaman na ginagamit ng mga manggagamot. Napakaseryoso na mukha ni Peter. Nakaupo sa beranda. Bumubuka ang bibig habang magkasalubong ang kilay. Napansin naman ito ni Inday kaya mahina niyang tinanong si Peter. May problema ba, Dong? May kinakausap lang po ko. Nasa likod lang natin sila. Yung kapre po at 2 tikbalang. Tugon ni Peter. Napabitaw na mabigat na salita si Inday sa sarili nang marinig ang sinabi nito. Habang si Tatay David naman, lumayo ng kaunti kay Peter. Sumama pala yung mga kaibigan ng batang ito. Ay, hindi man lang sinabi kanina. Wika ni Inday sa sarili. Tumayo si Peter at nagpunta sa bakuran. Tumingin ito kay Inday at nakitang tila pinapalipat siya ng bata.
Dali-dali naman itong lumapit at nabigla ng sabihin ng bata. Yung kumukulam po, yan ding matandang yan. Sabi yan sa akin nung kapre. Yung mga nilalabas niya pong gamot, hindi po yun pantanggal ng kulam, kung hindi pampawala ng maga. Pero ang tanong po kagad dapat dyan papaano niya nalamang kinulam yung tao? Hindi mawawala yung kulam kung hindi harapin mismo ang mangkukulam. Alam na matanda kung papaano ang paraan sa pagtanggal dahil siya din ang salarin. Hindi ka po ba nagtataka dun, Manang Inday? Wika nito. Napatingin sa isang banda si Inday. Kita sa muka ang pagkabalisa. Iniisip niyang tama ang sinasabi ng bata. Dahil mahabang proseso talaga ang gamutan kapag kulam na ang usapan. Kinakailangan pang harapin ang kumukulam. Habang si Domeng, kalmado lang, nakikita ni Inday kung papaano ginagamot ang pasyente. May bukol ito sa leeg. Hinawakan ito ng matanda sabay sabing, bukas ay wala na ang bukol. Napaka-imposible kung iisipin. Papaanong mawawala ang kulam kung isa itong sumpa? Magpaganon pa man, hindi nagpahalata si Inday. Samantala bigla namang nagsalita sa isang banda si Domeng. May kung ano itong tinataboy. Panay din ito ng tingin kay Peter. Alam ni Inday, ang tinataboy ng matanda ay walang iba kung hindi ang mga alaga ng bata. Ramdam ni Inday na hindi lang nagpapahalata si Domeng sa kung anong nararamdaman sa bata. Hanggang sa umabante ng lakad si Peter. Nagalit ito at sinabing wag saktan ang mga elemento. Nagulat ang mga nakasaksi sa lugar sa mga sinabi ni Peter. Yung mga taong naka-istambay. Nagsilapitan ang mga ito at kita sa muka ang labis na pagtataka. Samantalang si Domeng naman, nakakunot ang muka. Nanlilisik ang mata habang nakatitig kay Peter. Inabisuhan naman ni Inday ang bata. Binulungan si Peter na maghunos dili dahil maraming tao. Subalit hindi nakinig si Peter at sinabing pinapatamaan siya ng orasyon ng matanda. Kaya naman, dinuro niya at sinabihang kapag hindi tumigil sa ginagawang kalokohan, papatikimin siya ni Peter ng lupit ng mga alaga. Habang si Inday naman, panay ang pakiusap sa mga taong umalis na sa lugar. Baka magalit ang manggagamot at madamay pa ang mga ito. Umalis ang ibang tao sa lugar dahil kitang-kita talaga na merong tensyon. Karamihan sa mga ito ay pasyente na nanggaling pa sa malalayong lugar. Abay, hinahamon mo ba akong bata ka? Ano bang pinagmamalaki mo? Sige nga, sabihin mo sa akin. Wika ni Domeng. Hinihila ni Tatay David si Peter palabas ng bakuran. Subalit sobrang init ng kamay nito. Tila nagbabagang bakal. Kaya naman, dumistansya na lamang siya habang si Inday naman patuloy sa pagtaboy sa mga tao. Hanggang sa sila na lamang ang naroon sa lugar. Wala naman po siyang pinagmamalaki. Ang sa kanya lang po hindi tama ang ginagawa niyo. Ginagamit niyo ang katangian niyo sa maling paraan. Papaano ka nagkaroon ng lakas ng loob na kulamin ng tao na wala namang kasalanan sa'yo? Ito ba ay dahil sa ikaw din ang pupuntahan? Pagkakaperahan mo ang mga ito, napakalupit mo naman, Domeng. Galing sa itaas ang kaalaman mo tapos ginagamit mo ito sa masama. Wika ni Inday. Ano bang alam mo sa ginagawa ko, Inday? Pinagbibintangan mo ba ako? Ako na nga ang gumagamot. Ako pa ang salarin.
Pwe, lumayas nga kayo sa bakuran ko. Baka hindi ako makapagtimpe. At ikaw bata ka, huwag mo nga akong binabantaan. Dagdag ni Doming. Ikaw ang kumulam. Hindi ako nagsisinungaling. Bantayan mo ang mga sinabi ko sa'yo. Kapag inulit mo ang panloloko mo, magsisisi ka. Banta ni Peter. Hindi na kumibo pa ang matanda at pumasok na ng tahanan. Malakas na sinara ang pinto. Samantala si Tatay David naman, nagulat sa inasal ni Peter. Tila malaking tao ito kung magsalita. Diretso at nagbabanta pa. Nang mga sandaling yun, pinapakalma na nila si Peter. Hindi na din mainit ang katawan at inaya na itong umuwi. Subalit nagudyat ito ng kamay. Pagkatapos ay may kung anong binubulong sa gilid sa kapalang ito sumunod ng lakad. Ano bang ginagawa mo pa, Rondong? Tanong ni Inday. Iniwan ko po yung kapre doon. Siguradong magdadalawang isip na yung matandang yun na gumawa ng pagkakamali. Tugon ng bata. Umugong ang balita ng alita ng bata at isang manggagamot sa buong lugar. Bagaman hindi nila alam ang dahilan. Pero dahil dito, nakilala si Peter ngunit nanatiling lihim kung anong meron ang bata. Naging usapan siya ng mga tsismosa sa lugar. Na kesyo walang disiplina at sumasagot sa nakakatanda. Lalo't sa isang manggagamot. Hinihilamos na lamang ng mga magulang ang kahihiyan. Subalit nanatili silang payapa sa pamumuhay. Hanggang sa lumipas ang isa pang linggo. Gabi ng mga sandaling yon. Kasalukuyan ang nakahiga si Peter upang matulog. Nang biglang bumisita si Inday. Sinabi nito na may nangyari sa anak ng mananabang. Maging si Tatay David ay nagreklamo na din. Nahihirapan itong huminga tuwing gabi. At nakakakita ng itim na imahe na nakatungtong sa dibdib. Alam naman ito ng bata. Subalit ang hinala lang niya ay baka isa sa mga nakabantay na alaga. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang nararamdaman ni Peter. Lumabas ito ng tahanan. Tinignan ang buong paligid ngunit wala naman ang mga elemento. Wala ang mga matang nakikita niya sa dilim. Dito na sinabi ni Inday na baka kinokontra na siya ni Doming. Kaya naman ng gabing yun, pinuntahan nila ang bahay ni Doming. Pagsipat ni Peter sa paligid nito, naroon yung dalawang tikbalang at yung kapre na nasa harapan ng bakuran. Ang sabi ni Peter, hindi makapasok ng tahanan ang mga alaga dahil may malakas na enerhiyang buwabalot. Naroon din ang iba pa. Papasukin ko po yung bakuran. Nariyan lang po sa loob si Mang Doming. Wika nito. Sinubukan pa siyang pigilan ni Tatay David. Ngunit hindi na nakinig ang bata. At sa halip, tuloy-tuloy lamang ito ng lakad hanggang sa makarating sa beranda. Dito na nagsalita ang bata. Pinapalabas niya ng tahanan si Mang Doming. Nagbukas naman ang pinto. Hanggang sa unti-unti nilang nakita ang matanda. Nakangiti lamang si Mang Doming habang nakakunot ang muka. Nakatitig ng masama kay Peter. Sinabi ko naman sa'yo na wag mo kong binabantaan. Nagsilayas ba ang mga alaga mo? Ayan yung kapre mo. Hindi magawang pumasok at sundin ang utos mo. Natatakot din sila sa akin. Wika ni Doming. Sila ang takot.
Pero ako hindi. Oo, tama naman ang sinabi kong bantay. Pero inulit mo uli. Wala man akong kaalaman sa orasyon. Pero kaya kitong patumbahin kahit nakatayo lang ako dito. Tugon ni Peter. Tumawa lamang ng malakas si Domeng. Ngunit bigla na lamang nanlaki ang mga mata. Isa-isang nagsilitawan ang mga nilalang sa likod ng bata. Yung dalawang tikbalang naman ay nakalapit na dito. Nakikita na nila Tatay David at Inday ang napakaraming elemento. Ang papangit na muka at sobrang babagsik. May tamawo pa na tila sumasayaw sa gilid habang nakatingala. Hindi ko alam kung bakit nakikita na natin sila. Marahil nagpakita o sinadya ni Peter. Kanyan pala kapapangit at sobrang nakakakilabot ang mga itsura. Ano kayang gagawin niya sa matanda? Wika ni Inday. Subalit hindi nagsasalita si Tatay David. Kita sa kinikilos na natataranta na ito at halatang tatakbo na. Samantala, si Domeng naman ay hindi nakakibo. Nawala na rin yung nakakaasar na muka. Nagmistulang batang paslit na nabahag. Isang maling salita mo lang. Dudumugin ka ng mga alaga ko. Ano nga ba yung sinabi mo kanina? Wika ni Peter. Pasensya na. Nagkamali ako ng hinala. Ganyang ka pala kalakas. Anong klaseng bata ka ba? Huwag mo papalapitin sa akin ang isang yan. Pakiusap. Hindi ko na uulitin ang mga ginawa ko. Tatanggalin ko na ang mga sumpang binitawan ko sa ibang tao. Wika ni Domeng. Pangalawang pagkakataon mo na ito. Sa susunod, itutuloy ko na ang pagpatay sa'yo. Masama ka eh. Hindi ka tao at isa kang demonyo. Kapag narinig muli ng mga alaga ko ang sinabi mo, alam mo naman kung gaano sila karami, di ba? Baka gusto mo, tumawag pa ako ng iba. Wika ni Peter. Wag na. Sapat na ang nakita ko sa'yo. Pasensya na sa nagawa ko. Pakiusap. Sana walang makaalam nitong iba. May mga kamag-anak kasi ako dito at baka kamuhian nila ako. Tugon ni Domeng. Hindi na nagsalita pa ang bata. Napatango na lamang ito ng isang beses. Nagpulasan na sa iba't ibang direksyon ang mga elemento. Napatanong naman sa kanya si Inday kung bakit nagpakita ang mga nilalang. Ang iba po kasi hindi nakikita na manggagamot eh. Kaya inutusan kong magpakita silang lahat. Nang sa ganun, matakot. Nakita nyo din po pala. Ganun ang mga itsura nila eh. Pero lahat yun mababait. Suplado lang kung minsan. Lalo't may hinihiling sa akin na kung anong bagay. Wika ni Peter. Dali-dali na silang umuwi ng tahanan. Nawala na ang anak sa kulam ni Inday. Hindi na rin dinadalaw ng anino si Tatay David. Nanatiling lihim ang lahat. Pero lingid sa kaalaman ng mga naninirahan sa lugar. Si Peter pala ang tumataboy sa mga masasamang elemento. May nakaharap na din siyang aswang. Tatlo ito at binabalik-balikan siya. Subalit dahil na rin sa kakaibang katangian, nagagawa niya itong ipagambala sa mga elementong alaga. Hanggang sa may lumapit na lang sa kanyang tao. Sinabing tigilan na siya at hindi na niya gagambalain si Peter. Ito ang aswang na palaging bumibisita sa kanya. Pinagambala sa mga alagang duwende at kapre. Hanggang sa lumipas pa ang maraming taon. Tuluyan ang tinanggap ni Peter ang gampanin sa mundo.
Ginamit niya ang katangian upang tumulong sa ibang tao. Maraming tao din ang nahumaling dahil sa kanyang kabaitan at galing sa larangan ng panggagamot. Kinilala ito sa bansag na Batang Mutya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Diday. Walang eksaktong taon, lugar ng Tondo. Ang mag-asawang Daniel at Diday ay nagkakilala sa probinsya ng Masbate. Dahil nagbakasyon noon ang binata sa poder ng kanyang mga magulang. At dito nakilala ang asawang si Diday. Hanggang sa naging magkaibigan ang dalawa. At kalaunan ay niligawan ni Daniel si Diday at hindi nagtagal. Ikinasal ang mga ito at nagsama sa iisang bubong. Sa paglipas ng mga araw, masayang nagsama ang dalawa at kahit hirap sa buhay ay nagtutulungan ang dalawa. Mahal, ang hirap naman ng buhay dito sa probinsya. Kung umuwi na lang kaya tayo sa Maynila. Doon, mas hindi tayo maghihirap. Mas maraming trabaho na pwede ako mapasukan eh. Hindi mo na kailangan maging labandera. Wika ni Daniel. Napaisip naman si Diday sa sinabi ng asawa. Kaya naman nag-usap ang mga ito. Hindi nagtagal ay napagpasyahan ng mag-asawa na umuwi na lamang ng Maynila upang doon na lang manirahan. Nagpaalam ang mga ito sa kani-kanilang magulang. Dali-dali namang pinayagan sila ng mga ito. Kaagad na lumuwas ng Maynila ang mag-asawa at napagpasyahan ng mga ito na manirahan sa Tondo at doon magumpisa ng bagong buhay. Mahal, ang laki naman itong bahay natin. Parang hindi ako sanay na ganito kalaki ang bahay. Wika ni Diday. Mahal, masanay ka na. Dahil mula ngayon, ito na ang magiging bahay natin. At di mo na kailangan pang maglabada. Dahil mula ngayon, ako na ang bahala sa lahat. Kagaya ng pangako ko sa iyo noon. Tugon ni Daniel. Napangiti na lamang si Diday sa sinabi ng asawa. Simula ng araw na yon, nanatili na lamang sa bahay si Diday, habang si Daniel na lamang ang siyang nagtatrabaho para sa kanila. Ang bahay na kinuha ng mag-asawa ay isang rent-to-own, kaya naman malaki ang binabayaran ng mga ito. Ngunit naaprobahan sila dahil hindi pa gaanong mahigpit na mga panahong yon. Sapat naman ang kita ni Daniel sa trabaho bilang isang call center agent. Nakapagtapos naman sa pag-aaral si Daniel, kaya naman hindi ito nahirapan sa bawat trabaho na kanyang papasukan. Hanggang sa naging regular ito sa trabaho. Lahat ng pangarap nilang mag-asawa ay unti-unting natupad. Maliban na lamang sa pagkakaroon ng anak. Nahirapan si Diday na magkaanak dahil meron itong problema sa matres. Gayunpaman, hindi nawala ng pag-asa ang mag-asawa dahil alam nila na balang araw, bibiyayaan din sila ng Panginoon. Hanggang sa isang araw, habang nagwawalis sa labas ng tahanan ay may isang babaeng lumapit kay Diday. Titig na titig ito sa kanya at para bang kakainin anumang oras. Matanong ko lang po, ano po bang kailangan mo, Nay? May tutulong po ba ako sa'yo? Tanong ni Diday sa matanda. Taga dyan lang ako sa kabilang kanto. Bago ka lang ba dito, Ineng? Ngayon lang kita nakita. Tanong ng matanda. Oho, bago lang po ako dito. Ako nga po pala si Diday. Ikaw po, anong pangalan mo? Tugon ni Diday.
Ako nga pala si Mina. Nakakatuwa dahil may bago pala dito sa Tondo. Nga pala, nagdadalang tao ka na. Ilang buwan na yan? Tanong ni Aling Mina. Napakunot naman ang noo ni Diday sa sinabi ng matanda. Baka ho nagkakamali kayo. Hindi po ko buntis. Wika ni Diday. Napailing naman ang Ali sa sinabi nito. Amin na nga yung kamay mo. Isa akong manggagamot kaya alam ko yan. Muling wika ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Diday sa sinabi ng babae. Dali-dali nitong inabot ang palad. Pinlusuhan ito ni Mina at napangiti. Anay, sigurado po ba kayong buntis ako? Kasi wala naman po akong sintomas na nararanasan. Tanong ni Diday. Oo, buntis ka nga. 3 buwan na. Magpatingin ka sa doktor para malaman mo na nagsasabi ako ng totoo. Nga pala, mag-iingat ka sa mga taong lalapit sa'yo dahil hindi lahat mapagkakatiwalaan mo. Tugon ni Aling Mina. Nagkwentuhan pa ang dalawa hanggang sa nagpaalam na si Aling Mina kay Diday. Salamat nga po pala sa pagsabi sa akin. Kukunin po kitang ninang kung tunay man ang buntis ako. Sana nga, totoo na. Muling wika ni Diday. Napatango na lamang si Mina at umalis na ito. Nung araw mismong yon, umalis si Diday at nagpunta ng ospital para magpatingin sa doktor. Kagaya ng sinabi ni Aling Mina, 3 buwan na nga itong buntis. Tuwang-tuwa si Diday sa magandang balita kaya naman hinintay nito ang asawa. Hanggang sa dumating para ibalita ang magandang nangyari sa buhay. Pagkarating ni Daniel mula sa trabaho, kaagad na nakita nito ang asawa na naghihintay sa kanya sa sala. Mahal, gabi na. Anong ginagawa mo dito? Dapat sa kwarto mo na lang ako hinintay. Tanong ni Daniel. Dali-dali namang niyakap nito na mahigpit ang asawa. Ibinigay ang hawak na papel. Nagtataka na binuksan yun ni Daniel. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang ultrasound ng asawa. Mahal, buntis ako. 3 buwan na. May pumunta kanina dito sa atin. Napadaan lang. Isa daw siyang manggagamot at sinabi niyang buntis ako. Hindi nga kagad ako naniwala eh. Kaya nagpatingin ako sa doktor. Tama nga siya, mahal. Buntis ako. Tugon ni Diday. Talaga, mahal? Magiging magulang na tayo. Magandang balita yan ah. Wika ni Daniel. Maigpit nitong niyakap ang asawa at tuwang-tuwa ang mga ito sa magandang balita. Dahil sa wakas, natupad na din ang kanilang matagal nang ipinagdarasal. Hindi makapaniwala ang mag-asawa sa biyayang pinagkaloob sa kanila ng Diyos. Kaya naman bilang pasasalamat ay naghanda ang mag-asawa ng kaunting salo-salo at nagpakain sa mga kapitbahay. Dumalo din si Aling Mina sa salo-salo. Kaya naman, ipinakilala ito ni Diday sa asawa. Mahal, siya nga pala si Aling Mina. Siya yung sinasabi ko sa iyo na nagsabi sa akin na buntis ako. Wika ni Diday. Ipinakilala nito ang kaibigan sa asawa. Natuwa naman si Daniel na makilala ang babae. Aling Mina, salamat po sa pagsabi sa asawa ko ha. Kain na lang po kayo dyan. Marami po pong pagkain para talaga sa inyo ang hinanda namin. Wika ni Daniel. Ay sus, wala yan.
Mukha kasing mabait itong asawa mo nung una ko siyang makita. Kaya naman nilapitan ko kagad at nakita kong ang buntis siya. Nagulat pa nga si Diday dahil hindi pala niya alam. Kaya naman sinabi kong magpatingin siya sa doktor para maniwala. Tugon ni Aling Mina. Masaya namang nagkwentuhan ang mga ito habang kumakain. Pagkatapos ng salo-salo, kinabukasan isinama ni Daniel ang mga katrabaho sa kanilang tahanan para ipagdiwang ang pagiging tatay. Mahal, ito nga pala si Sir Gary. Siya yung team leader namin sa trabaho. Pero kasing edad ko lang yan. Wika ni Daniel. Magandang araw po. Kain po kayo? Nga pala, ako nga po pala si Diday. Tugon ni Diday. Aba, masaya ako makilala ka, Diday. Palagi kang ikinikwento sa amin yung asawa mo. Kaya namang kilalang kilala ka na namin. Congrats nga pala sa magiging baby nyo, ah. Wika naman ni Gary. Napatango lamang si Diday sa mga sinabi nito dahil hindi siya komportable sa lalaki, lalo pat hindi naman niya kilala ito. Marami pa ang bumati sa mag-asawa at nagbigay ng kanilang munting regalo. Matapos ang kasiyahan, nagsiuwian na ang mga katrabaho ni Daniel at dito na simulang manakit ang tiyan ni Diday. Dinudugo din ito na ikinatakot ng mag-asawa. Kaya naman, dali-dali itong dinala ni Daniel sa ospital. Mabilis namang naaksyonan ang problema ni Diday at spotting lamang ang nangyari sa kanya. Binigyan ng napakaraming vitamin si Diday dahil mababa ang bata sa sinapupunan nito. Matapos masuri ng doktor, umuwi na din ang mag-asawa. Pinagpahinga na lamang ni Daniel si Diday at hindi na ito pinakilo sa tahanan upang hindi na mapagod. Bago pumasok ng trabaho, nagluto na muna ito ng makakain ng asawa. Mahal, pasok na ako, ah. Dito ka muna. Kumain ka na lang dyan at pinagluto na kita ng makakain mo. Wika ni Daniel. Sabay halik sa noo ng asawa. Matapos ang pagpapaalam, umalis na si Daniel at pumasok na ito ng trabaho. Naiwan sa tahanan si Diday. Nanatili lamang ito sa loob dahil nananakit pa din ang tiyan. Nagtataka naman si Aling Mina dahil hindi na to nakikita ang kaibigan sa labas ng tahanan. Kaya naman, nagpunta ito sa tahanan ni Mina at kumatok. Tao po. Diday, hindi ka lumalabas ng bahay niyo. Ano bang meron sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Aling Mina. Dali-dali namang pinapasok ni Diday ang kaibigan. Nagulat naman si Aling Mina nang makita na tila parang sobra itong nasasaktan. Aling Mina, kamusta po? Masama po kasi ang pakiramdam ko eh. Kagabi lang nagkasiyahan dito sa bahay tapos heto po ako ngayon. Sobrang sama po ng pakiramdam ko. Hindi ko nga po alam kung bakit eh. Tugon ni Diday. Aba teka, dinudugo ka ba? Sumama ka sa akin sa bahay. Naku naman, mapapahama ka sa ginagawa mo. Dapat sinabihan mo kagad ako nung una pa lang. Wika ni Aling Mina. Nagulat naman si Diday sa naging reaksyon ng kaibigan. Ang sabi po ng doktor, spotting lang naman po ang nangyari sa akin. Bakit po? Meron po bang mas malala doon?
Tanong ni Diday. Nagtataka ang itsura nito. Oo naman, Diday. Dahil inaaswang ka. Malamang isa sa mga bisita niyo ay aswang. Halika na, Diday. Sumama ka sa akin sa bahay para naman maagapan natin yan. Sinabihan ko naman na kayo. Huwag kayong magtitiwala kahit na kanina. Wika ni Aling Mina. Kaagad nitong inalalayan si Diday at nagpunta sa tahanan ni Aling Mina. Pagkarating sa bahay, kaagad na sinagawa ni Aling Mina ang dapat gawin. Kaagad na tinawas ni Aling Mina si Diday at napag-alamang inaaswang nga si Diday. Teka, parang pamilyar sa akin yung lalaki na yan ah. Oo, yan si Gary. Yung team leader nila Daniel sa trabaho. Wika ni Diday. Huwag kang mag-alala, Eha. Dahil ako na ang bahala sa aswang na yan. Dumayo lang talaga siya para mang biktima. Tugon ni Aling Mina. Nagsindi ng kandila si Aling Mina at nagsimula na itong mag-usal ng orasyon. Hindi makapaniwala si Diday sa mga nakikita. Hindi nito alam na mangyayari ang bagay na yon sa kanya. Aling Mina, ano po ba yung ginagawa niyo? Hindi po ba kami mapapahamak? Tanong ni Diday. Hindi naman sumagot pa si Aling Mina sa tanong nito. Nagpatuloy lamang sa pag-oorasyon ang matanda. Ilang sandali pa ay bigla na lamang namatay ang mga kandila. Kinakabahan na si Diday na mga sandaling yon. Dahil bigla na lamang naging itim ang paligid ngunit kalaunan. Bumalik na sa dati ang lahat. Naparusahan ko na ang aswang na gumawa nito sa'yo. Hindi ka na nun gagambalain pa. Dahil napatay ko na siya. Wika ni Aling Mina. Aling Mina, sino po ba talaga yung umaaswang sa akin? Paano ko po siya makikilala? Tanong ni Diday. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Pero wag ka nang mag-alala. Hindi magtatagal. Malalaman mo din kung sino siya at isuot mo ito. Para kung sakaling balikan ka niya, hindi na niya magagawa pang sakta ng bata sa sinapupunan mo. At magsabi ka kaagad sa akin kapag may nangyari na hindi naman normal. Tugon ni Aling Mina. Sabay abot ng pulang korales kay Diday. Dali-dali naman niya itong sinuot. Matapos ang pangyayaring yon, hindi na nakaramdam ng pananakit ng tiyan si Diday. Labis itong nagpasalamat kay Aling Mina dahil sa tulong nito sa kanya. Maging si Daniel ay nagpasalamat din kay Aling Mina. Hindi naglaon. Nabalitaan ni Diday mula sa asawa ang pagkamatay ng team leader nila na si Gary. Kaya pala ilang araw na siyang hindi pumapasok dahil nakaburol na pala. Ang bilis ng buhay ng tao, no? Parang kailan lang nandito pa siya sa bahay. Wika ni Daniel. Hindi na lamang nagsalita pa si Diday. Inilihim na lamang nito sa asawa ang ginawa ni Aling Mina. Makalipas ang ilang buwan, napagpasyahan ni Daniel na dumalaw sa mga magulang sa Masbate. Kaya naman umuwi ang mag-asawa ng probinsya. Habang nasa biyahe, naiwala ni Diday ang pulang korales na bigay sa kanya ni Aling Mina. Mahal, nakita mo ba yung pulang korales na suot-suot ko palagi? Yung bigay sa akin ni Aling Mina? Mahalaga kasi yun Proteksyon ko yun laban sa masasamang elemento. Wika ni Diday. Hindi ko napansin, mahal
Kanina ka pa kaya walang suot na pulang korales? E baka naman hindi mo nadala at naiwan mo lang sa bahay. Tugon ni Daniel. Hindi naman mapakali si Diday dahil alam niya sa sarili na suot-suot niya ito. Hanggang sa naalala ni Diday na may nakabunggo sa kanya sa bus. Naputol ang pulang korales dahil sa kanilang pagmamadali. Naku naman, naalala ko na. Nasira pala kanina sa bus. Paano na yan? Kabilin-bilinan pa naman sa akin ni Aling Mina. Napakaingatan ko daw yun. At huwag kong iiwalay sa akin. Wika ni Diday. Napakamot na lamang sa ulo ang asawa. Ay nako, hayaan mo na. Pag uwi natin, humingi ka na lang ulit kay Aling Mina. Paniguradong bibigyan ka naman ulit nun eh. Tugon ni Daniel. Napatango na lamang si Diday dahil pagod na ito sa mahabang biyahe. Sinalubong naman ang mag-asawa ni Tatay Undoy. Mabuti naman at nakauwi kayo. Salamat at napagbigyan niyo ang gusto ko. Wika ni Tatay Undoy. Naman tay, ikaw pa ba? Kailan ba kami humindi sa'yo? Sayang, nakila ate pa pala si nanay. Tugon ni Diday. Hayaan mo na ang nanay mo. Alam mo naman na kailangan ng ate mo ng tulong niya. Bueno, pumasok na kayo at mahamog na. Bakit kasi hindi nyo inagahang umuwi? Yan tuloy. Inabot pa kayo ng gabi sa daanan. Wika ni Tatay Undoy. Ayos lang po tay. Mainit din naman kapag tanghali eh. Tsaka ayoko naman pong bumiyahe na madaling araw. Ang hirap po kayang gumising ng umaga. Lalo na sa akin na panay ang tulog. Tugon ni Diday. Ang laki din po kasi ng baby namin eh. Tsaka buti nga pwede pang bumiyahe si Diday. 6 na buwan na kaya yung tiyan niya. Dagdag ni Daniel. Aba oo naman. Hindi ko din kayo papabiyahihin kung bawal na. Ikaw talaga Daniel eh. Wika ni Tatay Undoy. Nagkwentuhan pa ang mga ito at tuwang-tuwa ang ama sa pagdalaw sa kanya ng anak. Kinabukasan ay namasyal ang mag-asawa at dito nakilala si Ricky. Kabaryo nila sa Masbate. Ikaw pala yung anak ni Undoy. Palagi kanyang ipinagmamalaki dito sa mga kapitbahay natin. Kahit mahirap lang daw kayo, nagawa mo naman makapag-asawa na masipag at matyaga. Nga pala, ako nga pala si Ricky. Nakainuman ko minsan ng tatay mo, Diday. Pagpapakilala ng lalaki. Napangiti naman si Diday sa mga sinabi nito. Maging si Daniel. Natuwa sa mga sinabi ni Ricky. Naku, nakakahiya naman po. Salamat naman at may mga kaibigan na pala si tatay. Noon kasi, hindi yan lumalabas ng bahay. Matapos nang mangyari kay ate yung nakakahiyang pangyayari. Tugon ni Diday. Nako, lahat naman ng tao nagkakamali. Kaya naman sinabi namin sa tatay mo na huwag niyang isipin pa ang mga nangyari sa nakaraan. Tapos na yun eh. At kahit na magalit pa siya, hindi naman ang mababawi pa yun. Muling wika ng lalaki. Tama naman po kayo eh. Wala naman may gusto nang nangyari. Sadyang naging mapusok lang yung ate ni Diday. Dagdag ni Daniel. Matapos ang pag-uusap na yon, napadalas ang pagbisita ni Ricky sa tahanan ng ama ni Diday.
Palagi nitong sinasabi na natutuwa lang siya sa mag-asawa. Masaya naman sila Diday dahil kahit papano may nakakausap sila sa bahay, lalo pat napagpasyahan nilang mag-asawa na doon na lamang manganganak. Hanggang sa isang gabi, habang natutulog si Diday sa kanilang silid ng asawa, tila bigla na lamang kumati ang pusod nito. Dali-daling napatayo si Diday. Kaagad na kinuha ang gasera dahil yun lamang ang ilaw nila ng gabing yun. Nawala ng kuryente na mga oras na ito, kaya naman tanging gasera lamang ang liwanag sa bahay. Laking gulat ni Diday nang makita ang tila sinulid na napakahaba mula sa bubungan, nakatapat sa mismong pusod. Kaagad na ginising ni Diday si Daniel at sakto naman na bigla ang nagkaroon ng kuryente. Gulat na gulat ang mag-asawa sa nakita, kaya naman walang pag-aalinlangan na hinawakan ni Daniel ang pulang bagay na ito. Mabilis na pinutol gamit ang gunting. Tumulo ang napakaraming dugo, kaya naman napasigaw sa takot si Diday. Dali-dali namang naalarma si Tatay Undoy, kaya naman dinampot nito ang sundang sa kusina. Mabilis na nagpunta sa kwarto ng mag-asawa. Ano bang nangyayari? May magnanakaw ba? Bakit ang lakas ng sigaw ni Diday? Tanong ni Tatay Undoy. Hindi na nakasagot pa ang mag-asawa dahil nakita ng matanda ang dugo mula sa bubungan. Kaya naman dali-daling lumabas si Tatay Undoy na mabilis namang sinunda ni Daniel. Kitang-kita ng dalawang mata ni Daniel ang pagkaripas ng isang nilalang palayo sa kanilang tahanan. Sinundan naman ito ni Tatay Undoy. Ngunit hindi na naabutan ang nilalang, kaya naman binalikan nila si Inday. Pagkabalik sa tahanan, nanginginig pa rin sa takot si Diday at hindi ito makapaniwala sa mga nangyari. Dahil ito ang kauna-unahang beses na maranasan ang bagay na yon. Niyakap naman na mahigpit ni Daniel ang asawa dahil kita naman sa mukha ni Diday ang takot at pagkabalisa. "Huwag ka na mag-alala, mahal. Wala naman na yung kinakatakutan mo eh. Andito lang ako sa tabi mo. Hindi kita papabayaang mapahamak." Wika ni Daniel. Unti-unti namang kumakalma si Diday. Pinunasan ang luha sa kanyang mga mata. Matapos ang araw na yon, hindi na mapakali si Diday at naging balisa na ito sa tuwing sasapit ang dilim. Samantala sa kabilang banda naman, tila naramdaman ni Aling Mina na para bang may nangyayaring hindi maganda sa kaibigan. Kaya naman, tumawag ito at laking pasasalamat ni Diday. Dahil sa wakas, meron na itong mahihingian ng tulong. Diday, kamusta ka na? Hindi ako mapalagay dito sa bahay. Kaya naman tinawagan na kita kagad para kamustahin. Wika ni Aling Mina. Napaiyak na lamang si Diday na tila bata sa matanda. Aling Mina, inaaswang po ako dito sa bahay. Hindi ko nga po alam kung sino yun eh. Naputol po ni Daniel yung dila ng aswang. Natatakot po ako para sa kalagayan ng magiging anak namin. Malapit na po akong manganak eh. Tugon ni Diday. Ganun ba? Makinig ka sa aking mabuti. Ilagay mo sa isang garapon ang dila ng aswang. Mas mabuti na umuwi na kayo dito sa Tondo para naman maparusahan ko kung sino man ang gumagambala. At malalaman nyo din kung sino ang umaaswang sa inyo. Dahil panigurado, babalikan niya yung dilang naputol niya.
Wika ni Aling Mina. Kaagad namang sinunod na mag-asawa ang sinabi ni Aling Mina. Hindi ito nagkamali. Dahil makalipas ang ilang araw, pumunta ang aswang sa tahanan ni Tatay Undoy. Pero hindi sukat akalain na mag-asawa na ang itinuturing nilang kaibigan na si Ricky ang siyang umaaswang kay Diday. Ano bang dahilan mo kung bakit mo inaaswang asawa ko? Itinuring ka naming kaibigan ah. Pero bakit mo ba kami inaatake? Hindi makapaniwalang tanong ni Daniel. Hindi naman tumugon pa si Ricky. Lumuhod na lamang ito sa paanan ng mag-asawa upang ibalik ang kanyang dila. Nagbigay naman ng kondisyon sila Diday at nangako naman si Ricky na hindi na uulitin pa ang nangyari. Sinabi rin ito na aalis na lamang siya sa lugar na yon upang makaiwas na sa gulo. Sobrang nakakatakot ang pangyayaring yon para kay Diday. Kaya naman nagpasya ang mga ito na bumalik na sa tondo. Ngunit ang maayos na usapan nila Ricky at ng mag-asawa, hindi pala tutuparin ng aswang. Dahil na makauwi sa tondo sila Diday, nasundan pala ito ni Ricky. Halos gabi-gabi, inaaswang si Diday kaya naman lumapit na ito sa kaibigang si Aling Mina. Mabilis namang natukoy ng matanda kung sino ang may gawa ng lahat ng yon. Ipinaliwanag nito na hindi tumupad sa usapan si Ricky. Kaya naman isang gabi, nagpasya ang mag-asawa na harapin ang aswang kasama si Aling Mina upang maparusahan ito at alamin nila kung ano ba ang problema ng matanda sa kanila. Dahil nagpapanggap pa ito na kanilang kaibigan para lang mapalapit sa mag-asawa. Nang sumapit ang gabi, nagulat sila Diday dahil tama nga ang sinabi ni Aling Mina. Si Ricky ang gumagambala kay Diday. Kaya naman hindi na nakapagpigil pa si Daniel. Kaagad niyang inundaya ng suntok ang aswang. Ngunit mabilis itong nakaiwas. Ano bang ginawa naming kasalanan sa'yo? Bakit mo ba kami paulit-ulit na sinusundan? Hindi ka pa sumunod sa usapan natin. Tanong ni Diday. Tumawa naman ang napakalakas si Ricky. Binigkas nito ang pangalan ni Gary na ikinagalit naman ni Daniel. Hoy! Bakit kilala mo ang team leader namin? Sino ka ba talaga, Mang Ricky? Ano bang kasalanan namin sa'yo? Bakit paulit-ulit mo kaming sinusundan at pinarurusahan sa kasalanang hindi naman namin alam? Tanong ni Daniel. Bakit hindi mo tanungin ang magaling mong asawa at ang kaibigan niyang si Mina? Malaki ang kasalanan sa akin ng asawa mo. Kung hindi dahil sa kanya, kasama ko pa sana ang anak ko. Pero dahil kay Mina, wala na. Patay na ang anak ko. Tugon ni Ricky. Naguluhan naman si Daniel sa mga sinabi ng matanda. Napatingin na lamang ito sa asawa. Mahal, ano bang sinasabi niya? Hindi ko maintindihan yung mga nangyayari. May alam ka ba at may tinatago ka ba sa akin? Tanong ni Daniel. Lakas loob namang sumagot si Diday. Kasalanan ng anak mo kung bakit nangyari sa kanya ang bagay na yon. Ibinalik lang ni Aling Mina ang ginawa niya sa akin dahil muntik na mamatay ang bata sa sinapupunan ko. Tugon ni Diday. Sa pagkakataong yon, unti-unti nang naging malinaw para kay Daniel ang lahat at hindi naman ito masisi ang asawa kung bakit naglihim sa kanya. Walang ibang dapat sisihin dito kundi ang anak mo.
Kasalanan niya kung bakit nangyari sa kanya ang bagay na yon. Manang-mana sa iyo ang anak mo eh. Nagpanggap ka bilang kaibigan. Pero sa huli, ang balak mo talaga ay kainin ng bata sa sinapupunan na magiging biktima niya. Kaya huwag ka nang gumawa pa ng kwento. Dahil bistado ko na ang mga kagaya mo. Pagtatanggol ni Mina sa kaibigan. Galit na galit naman si Ricky. Aatakihin sana nito si Diday pero mabilis na kumilos si Aling Mina. Nasugatan nito sa braso ang aswang. Kahit walang alam sa pakikipaglaban si Daniel, handa itong atakihin ang aswang para sa kabutihan na magiging anak at asawa. Tanging kutsilyo lamang ang hawak ni Daniel ng mga oras na yon. Samantalang si Diday naman, ang panalangin sa Panginoon na gabayan sila sa araw na yon. Sabay na inatake ni Daniel at Aling Mina si Ricky. Patuloy lamang sa pag-atake si Daniel gamit ang kutsilyo. Samantalang si Aling Mina naman, tuloy-tuloy lamang ito sa pag-uusal ng orasyon. Hanggang sa hindi nagtagal, nanghina ang aswang. Dali-dali naman itong sinaksak ni Ricky sa leeg. Matapos yon, hindi pa ito nakontento at sinaksak ang puso. Tuwang-tuwa ang mag-asawa, maging si Aling Mina. Matapos ang labanan ay niyakap ni Diday ang asawa. Ngunit bigla na lamang itong tumumba at nakitang tinamaan pala ito sa tagiliran. Mahal, huwag kang bibitaw. Pakiusap, huwag mo kaming iiwan ng anak natin. Pangarap natin makabuo ng pamilya, di ba? Kaya naman para sa amin, lumabang ka. Wika ni Diday. Pero bigla na lamang nawala ng malay si Daniel. Napasigaw si Diday. Kasabay nito ang sobrang pananakit ng tiyan at kagad itong nawala ng malay. Nang muling buksan ang mga mata, hinanap niya si Daniel. Ngunit ang nakita na lamang niya ay ang anak sa tabi niya. Dali-dali itong nagtanong kay Aling Mina. Pero napailing na lamang ang matanda at sinabing binawian na ng buhay si Daniel. Sa pagkakataong yon, doon bumuhos ang mga luha sa mga mata ni Diday. Hindi niya matanggap ang pagkawala ng asawa. Hanggang sa lumipas ang ilang araw at buwan, sa tulong ni Aling Mina, napagtanto ni Diday na hindi pa huli ang lahat. Dahil kahit namatay ang asawa, meron pa ring naghihintay sa kanya. Walang iba, kundi ang anak. Maraming salamat nga po pala sa nagpadala ng ating kwento. Siguro ang opinyon ko lang sa ating kwento ay maging maingat sa pagpili ng kakaibiganin. Lalo na't hindi natin alam ang nasa likod ng kanilang mga isipan. Dahil maaaring ang pakikipagkaibigan nila ay may masamang hangarin. Muli, nagpapasalamat ako sa sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.